Anong oras na? Oras natin mga kabigwa sa ganap ng alas 6:09 ng umaga. Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga sa buong lalawigan ng Palawan. At magandang umaga sa buong Pilipinas. Ako ang inyong makakasama, Leo Abile, para sa Arangkada Bigwas Balita. At para sa ulo ng ating mga balita. Arangkada Bigwas Balita Headlines. Pope Leo III, kritiko umano ni US President Donald Trump. Recto at Chinese ambassador nagpulong upang palakasin ang relasyon ng Pinas at China. Davao City LGU tumutol sa planong pagtatayo ng foreign military facility sa lungsod. Mahigit 2,000 pamilyang nasunugan sa Nia Road, Quezon City, target ng urban death na mabibigyan ng tirahan at ating tatanggapin mula kay kasamang Robert Villegas. Anomalya sa confidential funds ni VP Sara Duterte na patunayan na ayon kay Kong Ridon. Electric cooperative sa bansa palalakasin ayon sa NEA. Yan ay ating tatanggapin mula kay kasamang Robert Ramiro. At para sa detalye ng ating mga balita, Bigwas Balita International. Pope Leo XIV, kritiko umano ni US President Donald Trump. Muling umigting ang ugnayan sa pagitan ni US President Donald Trump at Pope Leo XIV matapos maglabas ng matitinding pahayag si Trump laban sa Santo Papa sa social media. Sa kanyang mga post, tinukoy ni Trump ang Papa bilang isang hyper-liberal partisan at nagbitiw ng mga tanong hinggil sa kakayahan at kredibilidad nitong pinuno ng simbahang Katolika. Nag-ugat ang alitan sa magkasalungat nilang pananaw ukol sa umiiral na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos Israel at Iran. Bagamat pansamantalang nahinto ang hidwa-hidwaan dahil sa hindi gaanong katibay na tigil putukan, nananatiling mainit ang usapin sa larangan ng politika at diplomasya. Sa serye ng kanyang online post, inilabas si Trump ang umano'y mga lumang pahayag ng Santo Papa bago ito nahalal. Noong nakilala pa ito bilang Robert Prevost, ayon sa mga kumakalat na screenshot, makikita umano ang mga kritikal na pananaw nito laban sa America First na polisiya, pati na rin kina Trump at J.D. Vance. Lalo na sa mga usaping may kinalaman sa imigrasyon, kontrol sa armas, at iba pang mahahalagang issue. Samantala napaulat na ang nasabing social media account ay tinanggal sa mismong araw ng pagkahalal ng Santo Papa. Bagay na nagdulot ng iba't ibang espekulasyon kung sinadya nitong burahin ang kanyang mga naunang pahayag. Sa kabila ng mga paratang, nanatiling tahimik si Pope Leo XIV at wala pang inilalabas sa opisyal na tugon hinggil sa mga puna ni Trump.
Para naman sa ating balitang nasyonal, Bigwas Balita National. Recto at Chinese ambassador nagpulong upang palakasin ang relasyon ng Pinas at China. Nagkaroon ng mahalagang pagpupulong si Executive Secretary Rap Recto at Chinese Ambassador Jing Quan nitong Abril 14 kung saan tinalakay ang kasalukuyang estado at hinaharap ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa isinagawang courtesy call, binigyang halaga ng panig ng China ang muling pagbubukas ng mga dialogo na layong patatagin ang bilateral relation ng dalawang bansa. Ipinahayag din ng ambasador ang kanyang optimismo na mas dadami pa ang opisyal na bibisita ngayong taon na inaasahang magsisilbing positibong hakbang upang mapalalim ang relasyon ng Manila at Beijing. Kabilang sa mga pangunahing paksa sa pulong ang pagpapasigla ng sektor ng turismo, pagpapalawak ng ugnayang pangkultura sa pamamagitan ng people-to-people exchange, at ang posibilidad na pagkadaragdag ng direktang biyahe sa pagitan ng mga lungsod sa dalawang bansa. Tinalakay rin ang pagtutulungan sa pagpigil sa mga krimeng tumatawid ng hangganan, pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya at ang kasalukuyang kalagayan ng enerhiya sa rehiyon. Bilang bahagi ng paghahanda sa mga darating na pandaigdigang tungkulin, napag-usapan din ang pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN. Gayon din ang pangunguna ng China sa APEC sa taong 2026. Ipinahayag ng magkabilang panig ang kanilang buong suporta upang matiyak ang matagumpay na pagsasagawa ng mga nasabing international na kaganapan. At para pa sa iba pa nating balitang nasyonal, Davao City, LGU, tumutol sa planong pagtatayo ng foreign military facility sa lungsod. Mariing tinutulan ng pamahalaang lokal ng Davao City ang anumang mungkahi na magtatatag ng pasilidad militar ng dayuhan sa loob ng kanilang nasasakupan. Kasunod ng mga ulat hinggil sa planong fuel storage facility na may kaugnayan sa Estados Unidos sa Mindanao. Sa inilabas na opisyal na pahayag noong Abril 14, iginiit ng lokal na pamahalaan na hindi ito tinatanggap at mahigpit nitong sasalungatin ang anumang hakbang na maglalagay ng foreign military facility sa lungsod. Ang posisyong ito ay lumabas matapos may ulat ng USNI News na pinag-aaralan ng Pentagon ang pagtatayo ng isang defense fuel support point sa rehiyon ng Davao na posibleng maisikatuparan pagkasapit ng taong 2028. Ayon sa mga ulat, ang naturang pasilidad ay inaasahang may kakayahang mag-imbak ng 41 milyong galon ng fuel at iba pang produktong petrolyo na gagamitin upang suportahan ang operasyong militar ng Estados Unidos. Bahagi umano ito ng mas malawak na network ng refuel hub ng Amerika sa Indo-Pacific region. Ipinahayag din ng pamahalaang lungsod ang pagdududa sa direktang pakinabang ng proyekto para sa mga residente, lalo na sa konteksto ng tumitinding pandaigdigang tensyon na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Sa kabilang panig, nagpahayag naman ng suporta ang Armed Forces of the Philippines sa naturang panukala. Ayon sa kanila, makatutulong ito sa pagpapalakas ng kahandaan sa operasyon
at kakayahang magbigay ng depensa laban sa mga potensyal na banta. Oras ng mga kabigwas ay ganap ng alas 6:19 ng umaga. At tayo po ay babalik pagkatapos lamang ng ilang paalala. O ba ay nakabili ng lupa o property na hindi mo pa naililipat sa iyong pangalan? May lupa pero tax declaration lang ang hawak? May hina ng property mula sa magulang na gusto ay transfer ang titulo sa iyong pangalan. May nawawalang titulo at kailangang i-verify sa Registry of Deeds. Magpapa-survey, subdivide o magpapasukat ng lupa. Pero wala kang oras o panahon para asikasuhin ang mga ito. Walang idea kung papaano ang proseso. At higit sa lahat, hanap mo ba ang mapagkakatiwalaan, legit at subok na ang serbisyo? Sagot ka namin dito sa J&Q Docs Land Title Services. Mga problema mo ay susolusyonan, mura ang serbisyo, higit sa lahat mapagkakatiwalaan. Kami ay may opisina at ito ay matatagpuan sa 235 Fernando Poe Jr. Avenue, Quezon City. Kami ay sertipikado na gumanap upang magsegowa ng mga serbisyong may kinalaman sa lupa o property na pinagtibay ng DTI, BIR, Mayor's Office at iba pang mga partner agencies. Mayroon din kaming legal expert o attorney at property expert para magbigay serbisyo. Bilang katunayan, narito ang ilan sa ating mga thankful clients na ating naserbisyohan mula pa noong taong 2020 hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman huwag na magpatumpik-tumpik pa, kumonsulta na sa J&Q Docs Land Titling Services. Nakakasiguro ka sa tapat, mura, at dekalidad na serbisyo. Oras ating mga kabigwas ay ganap ng alas 6:21 ng umaga at yan ay hatid sa atin ng J&Q Docs Land Titling Services. Samantala mga bigwas, tayo po'y magpapatuloy sa iba pa nating balitang nasyonal. Mahigit 2 pamilyang nasunugan sa Nia Road, Quezon City. Target ng Urban Dep na mabigyan ng tirahan at yan ay ating tatanggapin mula kay kasamang Roberto Villegas. Nagsimula na ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD sa ground preparation para sa proyektong pabahay na itatayo nito para sa mga pamilyang nasunugan kamakailan sa Nia Road, Quezon City. Ayon sa Urban Development Office, inaasahang magiging bahagi ito na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng administrasyon. Layo nitong matulungan ng mahigit 2,000 pamilya makarang maapektuhan ng mga ito ng sunog sa isang informal settlement sa Nia Road nitong nagdaang Marso 7 taong kasalukuyan. Nagsagawa na rin ng inspeksyon sa nasabing site si DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, katuwang sina Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. at NHA General Manager Joe Bentay upang siguruhin na masusunod ang itinakdang timeline ng proyekto. Inaasahan din ng DHSUD na mabibigyan ng disenteng babae sa tulong ng nabanggit na proyekto ang mga mag-anak na nawalan ng tirahan dulot ng sunog at matulungan silang makapagsimula muli matapos ang trahedya. Mula sa Metro Manila, Roberto Villegas nag-uulat para sa Bigwas News Philippines, lingkod ng katotohanan.
Maraming salamat kasamang Roberto Villegas. Para pa sa iba nating balitang nasyonal, anomalya sa confidential funds ni BP Sara Duterte na patunayan na ayon kay Kongkong Ridon. Ipinahayag ni Bicol Saro Party List Rep Terry Ridon na may sapat ng basihan upang maniwalang nagkaroon ng irregulalidad sa pagitan ng confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte habang nasa kanyang tungkulin bilang pangalawang pangulo ng dating kalihim ng Department of Education. Ayon kay Ridon, naging malinaw ang mga umano'y irregularidad matapos ang detalyado at kapanipaniwalang testimonya ni Ramil Madriaga na naglahad ng kanyang karanasan sa pagdadala ng pondo sa tatlong magkakaibang lokasyon. Ipinahayag ni Madriaga na ang mga halagang ito ay inaabot umano sa ilang individual na sinasabing malalapit sa Vice Presidente. Dagdag pa rito, binanggit din ang aksyon ng Commission on Audit na naglabas ng Notice of Disallowance na nag-uutos sa pagbabalik ng halagang 73,287,000 na ginamit noong Desyembre 2022. Ayon kay Ridon, ito ay nagpapakita ng posibleng hindi wastong paggamit ng pondo. Itinuro niya ang datos mula sa Philippine Statistics Authority na nagsasabing may mga pangalan ng umanong benepisyaryo ng CIF na hindi tumutugma sa mga tunay na pagkakakilanlan. Bukod dito, binigyang diin din ang resulta ng pagsusuri ng National Bureau of Investigation sa mga resibong isinumite na umano'y nagpapakita ng mga kahina-hinalang detalye. Sa kabila ng mga alegasyon, inaasahang magpapatuloy ang masusing pagsusuri at investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan sa isyu ng paggamit ng confidential fund. Samantala mga kabigwas, iba pang ating balita, electric cooperative sa bansa palalakasin ayon sa NEA at yan ay ating tatanggapin mula kay kasamang Don Robert Ramiro. Palalakasin ang operasyon ng mga electric cooperative sa bansa kontra climate change. Ito ay ayon kay National Electrification Administration Administrator Antonio Mariano Almeida na anyay mahalagang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa tulong ng mga electric cooperative sa iba't ibang dako. Sa kasalukuyan aniya ay merong 120 electric co-ops ang dumalo sa summit para maisagawa ang mahalagang hakbang at kahandaan para sa pabago-bagong panahon o klima. Kabilang sa mga hakbang ng paghahanda ay magbibigay ng pautang ang ahensya para sa renewable energy projects, procurement hubs at emergency funds para manatiling matatag ang supply ng kuryente sa tulong ng mga kooperatiba. Mula sa Metro Manila, Don Robert Ramiro nag-uulat para sa Bigwas News Philippines, lingkod ng katotohanan. Maraming salamat kasamang Robert Ramiro.
Oras sa ating mga kabigwas ay ganap ng alas 6:28 o 29 ng umaga. At tayo po'y dahan-dahan ng magpapaalam. Para sa ngalan pa rin po ng aming General Station Manager, Ma'am Yumi Cascara, aming Program Director, Ma'am Sir Jeffrey Balahonda, at aming Station Manager, Sir Ronnie Abile. Sa aming Host Director, Rose Dingding, at sa aming Technical Side na si Tech Aaron. Ako po yung nakasama, Leo Abile, para sa Arangkada Bigwas Balita. Maaari po sana natin pasuportahan po natin patuloy ang mga programa ng Bigwas News Philippines para mas mapalawak po natin ang ating pagbabalita. Di lamang po at maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.